58, 59, 60. So, okay. Okay ang BP ko. So, eto na nga. Episode 8. Magaganap na ang Lip Sync Lalaparusa. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ready ba tayo sa Lalaparusa? Kinakabahan ako kasi putang ina, kayo kalabang ko, kayong lima. May rason kung bakit parusa. Ang huli ng salitang lalaparusa, talagang may parusa po sa lalaparusa. Lampasuhan na po ito. Magli-lip-sync po kami against each other at matira matibay. So, simple lang ang mechanics. May tambyolo, lahat ng pangalan namin nandoon. Pag nabunot ang pangalan mo, mamimili ka ng kalaban. At yung kalaban mo sa lip-sync, ang mamimili ng kanta. Nagtanungan kaming mga bakla. O, sinong gusto mong katapat sa lalaparusa? Aba, si Mix ang pinili ako. Ganon, sabi ko sarili ko. Igigib ko sa'yo yan. Pangarap mo yan eh. Igigib ko sa'yo. Tita Baby! Ikaw ang unang sasabak. Sino ang pipiliin mo makalaban? Ang pipiliin ko pong makatunggali ay si Mix Chanel. Ayan! I understand why Tita Baby picked me. Because if the roles were reversed, I would have picked her also. Nakikita ko na pag kami nag-lip-sync for your life together, alam ko magiging iconic yon. Nung nag-play na yung music, ginawa ko na lang kung ano yung dapat kong gawin, which was, again, tell the story. Ang adrenaline ay nakasiring hilyang malaki. Emergency tool yun eh. Emergency na gamot yun eh. Kung anong performance ko. So, kumukuha ako ng adrenaline sa hangin na parang siringhilya, tapos sinasaksak ko sa puso ko. Tita Baby, Shante is dead. Naglululundag ako, naalala ko to. Naglululundag ako, tapos yung nagsastamp ako ng feet, sinastamp ko yung feet ko sa stage. Kasi parang, shit, nagawa ko siya. Shit, nanalo ako. The power of lip-syncing does not only rely on the choreography, diba? It relies on the story you say, on the story you tell, on how you tell the story, on how you interpret a piece, how you interpret a song. Tita Baby, Angel, and Max wins. As the winners, you hold your sister's fate in your hands. Oh God! Pagod na eksena at naman na 2MB lang yung gay. Napakahirap na desisyon po yun. Because Drag Race has the potential to change your life. To change one's life. Kung sino yung pipiliin namin doon, we'll have an advantage over those who lost the lip sync and of course, advantage of us. Diba? Kung nandun na ako, malapit na ako sa ending eh. Gusto ko ba ang kasama ko hindi magaling? Kung ako uuwi ngayon, gusto ko ang kasama ko yung mga pinakamagaling. Napauwi ako ng mga pinakamagaling. Diba? I will always be part of the, ay, nag-top 5 yan. There is parang a monopoly of Manila Queens. Diba? Bigyan natin ng pagkakataon ang regional queens. In this case, si Kiana, who is one spectacular drag queen. Every episode, nagugulat ako sa kanya. Behind the scenes, pag nagbibihis kami, sa workroom, nagpe-prepare kami for a runway looks o kaya mga challenges, nabibighani ako kay Kiana. Konti na lang kami. Iilan na lang kami. Pahigpit ng pahigpit ang laban, pataas ng pataas ang pressure. Lagi ko na lang rin iniisip na, girl, buhay ka pa, andito ka pa rin. No? At certain degree, parang pag umuwi nga ako sa hotel at nakatingin na lang sa kisame, iniisip ko, in fairness din sa'yo, no? Ang tagal mo din. Andito ka pa. Tita Baby! Very nice. Kasi yan lang ang nilalaro namin magkakapatid. But this tita, of course, migrated to a different planet. Black Widow should look like $1 million or $1 billion for the real strong, independent woman.
Peach better have my money. Ano yung nakikita ng iba na hindi ko pa nakikita sa sarili ko, kaya ako umabot ng episode 8. So, nandun siya. So, minsan, pinangahawakan ko na lang yon na parang, ay, hindi ko na kailangan sagutin yung tanong. Basta sabi nila, magaling ako. Sabi nila, deserve kong mag-episode 8. Sige, maniniwala na lang ako sa inyo. Pag pinanonood ko yung sarili ko, napaproud din ako sa sarili ko na, nakikita ko na kung ano nakikita ng iba. Unti-unti ko na siyang niyayakap. I know I have talent. I know I'm unique. I know I have guts. I know I have that.